Hindi lang malakas sa busa ulan at ihip ng hangin, pinambalos din po ng malalaking alon ng ilang coastal area sa lalawigan ng Camarines Norte. Nasa mahigit 1,000 pamilya ang kinailangang ilikas dahil sa masamang panahon na naranasan din sa mga kalapit na probinsya sa Bicol. At live mula sa Daet, Camarines Norte, saksi si Cara David. Cara? Igan, Vicky, buong araw pabugso-bugso ang malakas na ulan at hangin dito sa Daet, Camarines Norte. Pero kaninang alas 7 ng gabi, yun talaga yung buhos ng ulan at buhos ng malakas na hangin na hanggang ngayon nararamdaman pa rin dito sa buong Camarines Norte. In fact, kaninang alas 7, tinanong natin yung emergency response team ng Daet at sabi nila hanggang 15 talampakan, 15 feet yung taas ng mga alon na humampas dyan sa Bagasbas Beach. Kaya ang mga residente kailangan lumayo, pati yung aming news team na nakapwesto doon, kailangan naming lumayo doon sa dagat. Sa ngayon, meron ng 1,456 families na inililikas sa buong Camarines Norte, kasama na dyan ang bayan ng Daet. Pero napansin namin, Igan, Vicky, kanina sa pag-iikot namin, merong mga ilang residente pa rin na nandun pa, nakatira sa gilid ng dagat, ayaw lumikas. Ayaw nilang lumikas at ang sabi nga nila, sanay na raw sila sa malalakas na hampas ng alon, kaya makikipagsapalaran na lang daw sila. So sa tingin niyo safe po kayo dito? Ano naman, hindi man gaano kasi yung Typhoon Rusing 210 ata yun eh. Oo. Ang saka sentro ang Daet. Oo. Parang nandito ang ulo. Ito naman ay Legazpi ata. Sa Barangay Sula, sa bayan ng Vinsons, malambot ang lupa sa baybayin, kaya pati ang mga bahay madaling lamunin ng alon. May storm surge man o wala, may bagyo man o wala, kapag lumaki ang alon, bumuhos ang ulan, itong dagat na ito kakainin na niya yung lupa ng barangay. Kung kaya naman, dati itong lugar na ito, puro itong mga bahay. Pero tingnan nyo, nauka na yung lupa at nahulog na yung mga bahay. Itong bahay na ito ngayon lang, nung lumakas yung ulan dito dahil sa bagyong Glenda, ngayon lang nasira ito. Ayun po mga tao pinalikas na namin. Kaya lang po yung ilan-ilan may matitikas ang ulo. May mga ayaw mang lumikas, meron ding nag-evacuate ng maaga. Lalo na sa dalawang islang mataas ang tsansang kainin ng alon. Kaya po kami manikas sa dahilan pong ang bahay namin malapit lang masyado sa tubig. Marami na pong kabahayan ang nakukuha sa ngayon. Sa bayan ng Mercedes, may seawall nang nakatayo, pananggalang sa daluyong o storm surge. Para di na raw maulit ang bangungot ng bagyong Rusing noong 1995 kung kailan nilamon ng alon ang kanilang mga bahay. Bawal nang maglayag ang mga mangingisda, pero may ilan pa ring nangahas. Delikado nga po, pero mas delikado po kung mamatay ang pamilya namin. Hindi kami nga nabuhay. Kahit sa Daet na kilalang surfing capital ng Bicol, may mga nangahas ding maligo at mag-surf. Di naman siya nakakatakot, basta yung titingnan mo lang yung clouds kung gaano kaitim. At maulan, pag maulan, siyempre hindi ka lalaro, kailangan may araw, may liwanag. Pero kinahapunan sa paglaki at paglakas ng mga alon, binawalan na rin silang lumusong. At sa mga coastal barangay, nagpatupad na ng preemptive evacuation. Buhawi naman ang idinulot ng bagyong Glenda sa Tinambak, Camarines Sur. 30 bahay at 2 classroom ang nasira, pati ilang puno na tumba, pero wala namang nasaktan. Malakas na ulan din ang naranasan ngayong gabi sa lungsod naman ng Naga. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin na nagpalipad sa mga sanga ng puno doon. Brown out na sa maraming lugar sa Naga, mga kapuso. Pero bago pa man dumating ang bagyo, nagparamdam na ang malakas na hagupit nga ng bagyong ito. Samantala, dito sa Daet, Camarines Norte, ito yung capital ng Camarines Norte. Ang sabi sa atin ng provincial governor, bukas po suspended pa rin po ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya po yan. Pero yung mga munisipalidad po, yung government offices ay posible na pong magbukas bukas para mabigyan ng ayuda yung mga nangangailangan ng tulong sa kanilang probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa inyo, Igan at Vicky. Maraming salamat, Cara David.